Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyayang Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maka, Apostolic Believers for Christ International. Mga kapatid, sa oras nito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay napakabuti po sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang Panginoon nagbigay sa atin na pagkataon. Hallelujah. At tayo po ay tinuturuan ng nararapat na pamuhay. Kaya mga kapatid, ito po ating ginagawa sa mga video po na ating ini-create upang po na maparating natin ang mensahe ng Diyos. Dahil ang buhay natin sa libutan panandalian lang po, hindi po tayo magtatagal mga kapatid. Tandaan po natin, sa salimutan na ito ay hindi po tayo mga kapatid darating sa ilan mga panahon ay papaano na po tayo. Kaya ang mahalaga mga kapatid, ito po ay dapat nating malaman kung ano talaga ang mga utos ng Diyos na dapat nating gawin. Kasi yun po ang ating balon, no? Pabalon natin sa pagharap mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Yan po ating babalunin ang bunga ng ating gawa. Yan po mga kapatid ang sinabi sa Galatia in chapter 6 verse 7. Ganito mga kapatid ang sinabi ng Biblia, na kung ano ang tinatanim ng tao, ayan din ang kanya anihin. So yan mga kapatid ang dapat malaman natin, na sana po aanihin natin ang buhay na walang hanggang, hindi kaparusahan, sapagkat babangon ang mga patay at ang matuwid papunta sa buhay na walang hanggang, at ang masama papunta po sa kapahamakan na walang hanggang. Isa John 5:28 to 29. So kaya mga kapatid, dapat natin halagaan po, no? Pahalagaan natin ang kaligtasan na ito. Huwag natin hayaan mga kapatid na ito ating pumuhay sa libutan ay hindi natin mapakinabangan. Dapat mapakinabangan natin ito. Mahabang buhay pa tayo mga kapatid, ay ating gawin na po kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi mahirap na po na makasa tayo ng kaligtasan, ayun pala ay kapahamakan ating kantungan. Sapagkat pag namatay na po ang tao, so nananahimik na po. Wala na po siyang suliranin doon sa lugar ng mga patay, sapagkat ang hatol na lang hinihintay. Na habang buhay tayo mga kapatid, kaliwat kanan suliranin ng buhay. Pero alam natin na ang Diyos, siya lang pong maasahan at tagapagtulong po natin, sapagkat ang Panginoon talaga ang nagbigay ng mga pangailangan ng tao. So kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag natin hayaan na itong pumuhay natin ay hindi mapakinabangan, sapagkat habang buhay pa tayo may pag-asa. Kaya mga kapatid, no, maliwanag po na sinabi ng Biblia na habang buhay pa ang tao may pag-asa is mga ngaral mga kapatid, Ecclesiastes Kabanata Siyam talata 4, na habang buhay pa tayo may pag-asa. So kaya dapat natin malaman na itong buhay natin ngayon, na mahalagaan po natin ito, na maghatid sa atin sa buhay na walang hanggang. Now, i-share lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Yes, subscribe po tayo para po na updated. I-post natin ang notification bell para po sa bawat araw na mga video po na ating ginagawa ay maparating natin kaagad, no? Sa buong salibutan, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at sa lahat po ng nais ng kaligtasan ay pagkalooban ng Diyos. Kasi diyan tayo nagkaisa mga kapatid, no, sa salita ng Diyos, dahil po sa ating pananampalataya sa Panginoon ay tinuturuan po tayo
ng Panginoon nararapat na pamumuhay. Na-shout out po sa lahat ng ating mga kasama sa ministry, Apostolic Believers of Christ International, lahat po ng mga viewers natin ngayon sa YouTube channel sa Facebook. Magandang araw po sa inyo. Ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos naway ipagkaloob sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Now, ang key verse natin mga kapatid dito sa Galatia in chapter 6 verse 7. Ganito po ating pakinggan ang key verse natin mga kapatid. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni naman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So yan po ha. Ito po ang salita ng Diyos mga kapatid. Ingat tayo kasi hindi po malinla ang Diyos. Sapagkat alam po niya ngayon ang ating pamuhay kung namuhay tayo ng matuwid o namuhay pa tayo ng masama. Kasi ang Diyos nakatingin po sa tao dito sa lupa, no? At alam po niya saan tayo ngayon nakatira at saan po tayo mga kapatid. Alam po natin sa panahon na ito, kaya wala pong makatago kasi tinitingnan tayo ng Diyos mga kapatid. 5:21 sa Proverbs o mga kawikaan, ito ang sinabi po ng Biblia sa 5:21. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ganyan po ha. So wala po tayong maidahilan kung maidinay sa harapan ng Diyos sa araw ng hatol sapagkat tinitingnan po tayo, no? Parang umigas lang tayo sa sanlibutan, kaliit, no? Pero sa mata ng Diyos kitang kita po tayo. Lahat ng bagay sa sanlibutan kitang kita niya, pati po sa daigdig mga patay, yung makaluluwa kitang kita ng Diyos. At alam ng Diyos ang ginawa ng mga kaluluwa doon sila naman lupa. Alam niya mga kapatid kung ano ang ginagawa ng mga tao doon sa daigdig mga patay. Kaya yan po mga kapatid ang dapat malaman natin, na walang nakatago talaga, no, sa paningin ng Diyos. Lahat talaga ay hayag. Kaya wala tayo madahilan sa araw ng paghatol na anuman ating katuwiran, wala na po. Wala na tayong magawa dahil pagkatapos ng kamatayan, hatol na mga kapatid. So kaya ingat lang tayo dahil pag namatay na po tayo, ang hintay na lang hatol. Kaya nga ang mga patay, wala na po silang problema doon sa daigdig mga patay sapagkat hindi sila magtatrabaho, hindi na magsasaing, hindi na sila maghanda ng hapunan, agahan, tanghalian, kung ano pa man, magbabayad ng utang, magbabayad ng bahay, kuryente, tubig, wala na po doon. Kasi sinabi ng Biblia mga kapatid sa 115 in verse 17 to 18 dito po sa Psalms. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Biblia 17 to 18 dito po sa Psalms. Ang mga patay ay hindi na makakapagpuri sa Panginoon dahil sila ay nananahimik na. Tayong mga buhay ang dapat magpuri sa Panginoon. So dahil sila nanahimik na, so ang mga patay naghihintay na lang po sila ng hatol. So kung gaano po kaikli ang buhay natin, pero mas malawak doon sa daigdig ng mga patay sapagkat ang lahat na nakatira doon wala ng kamatayan. Wala na po lahat, kaya tinatawag ito ng daigdig ng kaluluwa. Ang lahat nakatira doon walang kamatayan, mga kaluluwa na po sila. Din dito tayo sa second heaven, dito sa ating tinitirhan, ay ito po mga kapatid, ang naninirahan dito, lahat po mawala. Lahat po mawala po dito mga kapatid sa sanlibutan na ito. No, kaya dito tayo pinangaralan po ng Panginoon. Kaya nga magandang balita nakarating po sa mga patay dahil po ganyan na ang pag-ibig ng Diyos. Mula pa ng pasimula, hindi ginawa ang tao para sa impyerno. Ginawa ang tao para po sa kanyang kaharian, sa kanyang Eden kung paraiso. Kaya lang nabigo po ang Panginoon dahil po si Diablo. Kaya mga kapatid, nang namatay ang Panginoon Kristo, ay pumunta talaga siya doon sa daigdig ng mga patay upang pangaralan po yung mga tao doon na sa kapatid bilangguan na sila po sa panahon ni Noah, hindi po sila nakikinig ng aral ni Noah na mangmuhay ng matuwid sapagkat ginawa niya ang daong almost 100 years. Excuse me. Almost 100 years ginawa ang daong. So ang tagal, ang taas po ng pagpakumbaba ng Diyos, kahit na po nangaral si Noah,
ng tungkol na matuwid na pamuhay, pero wala pa rin ginawa ang tao, nag-iinom, nag-asawa, kung naglalasing, kung ano pa man ang hanap buhay nila. Yun na po ang natupak ng mga tao habang naginawa ni Noah ang daong. Imagine is 100 years ginawa ang daong. 100 years. Napakaano po, layo, napakataas po ng pasensya ng Panginoon habang ginawa ang daong. No? Pakinggan natin sa 2 Peter in chapter 2 verse 5. Ganito po, mga kapatid. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Hinatulan din ng Diyos ang mga lungsod ng Sodom at Gomora. Mga kapatid, ito po ang kalagayan. Sa panahon ni Noah, ang mga tao talaga, wala po silang inatupak, kundi mag-inom, maglasing, mag-asawa, ano pa man hanap buhay nila, ganun lang po ang kanilang hinaharap. Wala po silang time sa Panginoon. Sa pagginawa ng mga tao sa panahon ni Noah, ganito po, pakinggan natin sa 24 in verse 37, 38, dito po sa Mateo. Ito po ginawa ng mga tao. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Noong mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. 39. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Diba? Ito po nakasulat na po. Kaya hindi nakapagtataka bakit ang anak, asawa, kapatid, kamag-anak o kaibigan, kahit sila po ay invitin mo sa pagsamba, binabaliwala po nila. Dahil po, yun na lang sa isipan nila, makakain, makainom, makapagtrabaho, magkapira, mag-asawa, mag-inegosyo, kung ano pa man ang hanap buhay ng tao sa libutan, yun po na lang ginagawa. Pero mga kapatid, hinatulan po ang sanlibutan dahil po na hindi po nila pinagbigyan ang babala ng Panginoon na ginawa po ni Noah ang daong. 500 years ang mga tao ni Noah ay nakipag-usap ang Panginoon. Then, pagdating ng 600 years na si Noah, ay siya na po pinagsabihan ng Panginoon, Noah, 7 araw na lang, paulanan ko na. So ito mga kapatid, pakinggan sa Genesis, kabanata 7, talata 1 hanggang po sa 7. Pakinggan natin na, ito po ang natapos na po ang daong. Ganito po ang sinabi ng Panginoon kay Noah. Ang baha. 7 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Sa lahat ng tao lahat ng tao sa panahon na ito, ikaw lang ang matuwid. So akala natin itong pag-iinom lang, itong pag-asawa, pag-negosyo, kung pagtatrabaho ay tama na ito. Masama yan kung wala ang Diyos. Masama po yan. Kaya sinuwalan nakita ng Panginoon na matuwid. Kasi ang ginawa ng mga tao sa Panginoon, nagiinom, nag-asawa, naglalasing, ano pa man hanap buhay nila, ayun ang pinatupak ng mga tao. Pero masama yun. Kung yun na lang ating inakala, trabaho lang, tulog lang, magkapira, magkanegosyo, magkabahay, magkasasakyan, ano pa man, etc. So masama po yan pag wala ang Diyos. No? Sinuwalan nakita sa buong katauhan ng panahon ni Noah. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malinis na hayop, pero 1 pares lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 pares sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo, sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ito na po sapagkat 7 araw na lang, paulanan ko na ang buong mundo sa loob ng 40 araw, 40 gabi. Now,
Yan mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Noah. So imagine is 500 years si Noah, nagpakita ang Panginoon, nakipag-usap. Pagdating na 600 years, ito na po, 600 years na po si Noah, nagpakita naman ang Panginoon tungkol po sa hatol ng sanlibutan. Tuloy natin mga kapatid dito sa verse 5 up to 7. Para mamatay ang lahat ng nilikha ko, sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. O tanaw, tingnan mo ha. Nakipag-usap ang Panginoon, 500 years ang mga taon ni Noah. Pagdating na 600 years, nagpakita naman ang Panginoon upang hatulan na po ang sanlibutan. So ayon po sa aking summary, sa aking pag-summary ng baha from Adam until Noah ay 6,824 years. Sa akin lang yan ha, sa summarize ko lang, aking sinasummarize po ang history ng Biblia. No? Ako po ang nag-summarize dito. Ayon po sa kalooban ng Diyos ay kinukompute ko po sa panahon ng pagkagawa kang Adan at saka si Eva, kasi namatay si Adan is 430 years. Oh no, excuse me, 930 years namatay si Adan. No? So magmula dyan, kasi una si Adan ang kuan, una si Adan po ang unang ginawa. So pagdating ni Adan ng 930 years, namatay po siya. Namatay siya, nagkaanak siya. Kaya yun po ginawa natin na history from Adam until Noah. Ang mga taon ng katagalang taon 6,824 years. No, ayon sa ating summarize po ng Biblia. So hindi po tayo, hindi ko sinabi na yun ang Panginoon nag-summarize. Ako lang po nag-summarize dyan, kasi binis ko lang po ng paggawa kang Adan, kasi si Adan ang unang nilalang na ginawa ng Diyos pagkatapos ng langit at lupa. At yun na po, namatay si Adan na 930 years. Diyan na po nag-umpisa ang summarize natin hanggang kay Noah. Ang mga taon is 6,824 years bago bumaha ang sanlibutan. Sa akin, summarize lang po yan kapatid. Hindi ko sinabi na ito galing talaga sa dokumentary kung ang Diyos talaga nagsalita. Hindi po, ako lang po nag-summarize dito. So ang base ko po nagmula po kay Adan. Nagmula kay Adan hanggang kay Noah. So sa akin summarize is 6,824 years nang bumaha po, nang magkaedad si Noah ng 600 years, no? So yan na po, diyan po tayo lang, wala na po tayong dagdag dyan. So yan po, so yan po mga panahon na ang tagal na po sa summarize natin, kasi pinagdugtong-dugtong natin ang mga anak ni Adan hanggang po sa panahon ni Noah. Kasi si Noah nagmula po kay Adan, mga kapatid, na yun talaga ay nasummarize natin pagdating ng baha. Hindi na po tayo nag-summarize, wala na po tayong dagdag muna. So marami pa man mga history, pero hindi lang tayo, kinuha lang po natin na nagkaroon ng baha kung ilang taon po. So summarize natin sa Biblia is 6,824 years, no, sa ating computerized. So wala na po tayong dagdag dyan muna. So yan mga kapatid, na mga tao nagapangasawa, nagapanginom, nagapamana, nagdinegosyo man, kung ano pa man hanap buhay, nagtatanim lang, akala tama na po yun. Ngayon, mas mabigat ngayon, may nangangalunya, may nakikiapid, mayroon pong magnanakaw ngayon sa ating panahon. So sa panahon po, ito po sinabi ng Panginoon, ang mga tao doon, kain lang, inom, naglalasing, nag-asawa, kung naghanap buhay. Pero masama po yan sapagkat hindi sila muli ng matuwid. Kasi ang pagkain, pag hanap buhay, hindi matuwid yan. Ang sabi ng matuwid, itong pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kasi ang pagkain, kakain ka talaga. Kumakain ka, nagtatrabaho ka, nagninegosyo, nag-aasawa, nagpamana. Yung pong panahon ni Noah, ang ginawa na ng mga tao. Pero masama po yan. Kahit sa ating panahon ngayon, kung ganun lang ating isipin, wala tayong pag-ano sa Panginoon, wala pagsunod ng kalooban ng Diyos, masama po yan. At talagang delikado ang kalagayan, mga kapatid. Sa panahon ni Noah, mas mabuti pa yan kasi natulan na po ang mga tao na lunod ng baha. So bayad na po sila kasi namatay po sila sa kanilang kasamaan. Ngayon, delikado. Hindi pa tayo pinatay kaagad na masama tayo, pero impyerno napakadelikado kasi wala na pong kasunod diyan ang impyerno. Huli na po yan nahahatol ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, wala na pong kasunod diyan. Lahat na po matatapos na po sa impyerno. Buti pa yung panahon ni Noah, nahatulan na po sila ng kamatayan sa kanilang ginagawa, pero may pag-asa sila sa araw ng paghatol.
dahil pinatay nga sila ng baha dahil po sa kasamaan nila. Pero sa atin ngayon, impyerno, nakahanda din mga kapatid. Nakahanda po ang impyerno para po sa ating masama na pamumuhay. So kaya, yung inawa nila nag-asawa lang, maliwanag po ang trabaho po sa ito si Panay Christopher nagsasabi dito. Tandaan po natin na ang Panay Kristo po ang nagsasabi dito. Kaya, maliwanag po ang banal na aklat. Verse 7, last verse 7. Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha. So, pumasok sila, manugang, para di mamatay sa baha. Ngayon, ano ba ang sasakyan natin? Papunta ng langit. Barko pa ba? No, daong Biblia po mga kapatid ang ginawa ng Panginoon sa magitan ng mga propeta, mga apostol para ang impyerno maiwasan natin. Now, kung nagsalita lang si Noah na isang tao, hindi pakinggan ng mga tao, talagang hinatulan ng sanlibutan, ano pa kaya itong mga propeta, mga apostol na nagbibigay ng babala sa atin ayon sa salita ng Diyos, na ito po hanggang ngayon binabasa po natin. Si Noah mga kapatid, wala siyang Biblia. Wala pa siyang Biblia na hinahawakan, binabasa bilang pagpapatunay na salita ng Diyos. Kaya mga tao, ganun lang, nag-asawa, nagpapanginom, kung nanilasing, nagnegosyo man, hanap buhay nila. Pero hindi nila alam na pagdating pala ng panahon na matapos ang daong, hahatulan ng sanlibutan. Kaya ano pa kaya ito? Mga kapatid, na ngayon, ang mga propeta, ang mga apostol, ginagamit ng Diyos bilang magsasalita sa atin para bigyan ng babala ng impyerno. Noon, baha. Ngayon, mga kapatid, impyerno po ang dapat iwasan. Dahil ang impyerno mga kapatid, yan na po ang panghuli. Nahatol ng Diyos at mga kapatid, katawan at kaluluwa ang mapunta na doon. Sa panahon ninyo mga kapatid, kaluluwa lang po. Kaluluwa lang po ang nakakulong doon sa bilangguan ng mga kaluluwa, pero ang katawan bumabalik na po sa lupa. Pero ngayon, mga kapatid, buhay ang kaluluwa sa panahon ni Noah, pero ang katawan namatay, pero ang impyerno, katawan at kaluluwa ang itapon doon. Pakinggan natin sa Mateo 10:28 mga kapatid, na ang impyerno, katawan at kaluluwa ang itapon doon. Sa panahon ni Noah, ang katawan lang po ang bumalik sa lupa, pero ang kaluluwa buhay, mga kapatid, doon sa daigdig mga patay. Pero mga kapatid, sinabi ng Panginoon dito po sa Mateo 10:28, pakinggan natin. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Ayan ha. Yun po ang matindi ngayon. Sa panahon ni Noah, ang namatay lang po ang katawan, pero ang kaluluwa nakakulong, mga kapatid. Pakinggan natin dito po sa unang Pedro, mga kapatid, kabanata 3, talata 18 hanggang po sa 20 po. Kapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Yan po ha, maliwanag po na kahit namatay po sa panahon ni Noah, yung mga tao talaga na hindi po nakikinig sa aral ni Noah, sapagkat si Noah nangaral po, mga kapatid, tungkol sa matuwid na pamumuhay. 2:5 sa pangalawang Pedro, ganito po ang panahon ni Noah na nangaral po siya sa matuwid na pamumuhay. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay
at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Ayan po mga kapatid, talagang 8 lang po sila. So nangaral si Noe tungkol po sa matuwid na pumuhay. Pero anong katuwiran nilang ginagawa? Kain lang sila, trabaho, tulog, maglasing, mag-asawa, or ano pa man ang hanap buhay nila sa panahon ni Noah. So yun na po ang inatupak po ng mga tao na kahit si Noah po gumawa ng daong almost 100 years. Napakataas po na pasensya ng Diyos sa panahon na ginawa pa ang daong. Kasi 8 lang po silang gumawa ng daong. So may sukat po ang daong mga kapatid. 120 ang haba. No? Napakataas po. So 120 ang haba ng daong ginawa ni Noah. Na yan po mga kapatid, napakahaba po. Imagine, 8 lang po sila. 8 lang po sila mga kapatid ang gumawa ng daong. Kasi may sukat po ang binigay ng Panginoon kay Noah kung gaano kalaki ang daong na pinapagawa ng Panginoon. May sukat po. At saka, yan mga kapatid, ay ginawa ni Noah sa loob mga kapatid, tandaan po natin, ng 100 taon. Ang sukat mga kapatid ng daong, 450 meters ang taas. No? 450 mga kapatid. Yun po ang sukat ng daong na ginawa po mga kapatid ni Noah. Yan po ang sukat. So kaya natagalan po kasi 450 meters ang haba. Then 75 meters ang luwang. Then 45 meters ang taas. Ganyan po ang sukat mga kapatid na sinabi sa Henesis Kabanata 6 talata 15. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. So yun po ang sukat. No, 8 lang silang gumagawa. Kaya umabot na 100 years ang tagal. Dahil po na ang Panginoon po nakikiusap kang Noah, may 3 na siyang anak, is 500 years na po siya, mga kapatid. So yun po ang panahon mga kapatid ni Noah na nagkaedad na po siya ng 500 years. Nagpakita ang Panginoon dito sa 32 sa chapter 5 sa Genesis. Nang 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Shem, Ham at Japheth. So sa mga panahon na yan, talagang nagpakita ang Panginoon kay Noah. Nakita po ng Panginoon ang mga tao napakasama po, no? Napasama, no? Dito sa chapter 6 verse 12. So 500 years na po si Noah, nagpakita ang Panginoon mga kapatid. Chapter 6 verse 12. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao. Dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy, at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. So yan po. May sukat, pero dahil ang mga tao talaga, wala pong inatupak nila. Pero kahit sabihin natin na, bakit pastor, uminom lang yun, naglasing lang yun na, nag-asawa na negosyo man, hanap buhay nila at nagpamana, masama na pala yun. Masama yun. Kasi, yun lang ang trabaho ng mga tao, wala pong silang ano sa Panginoon. Walang paggalang, wala po silang takot. Paano magkaroon ng takot sila na wala na silang panahon sa Panginoon? Inom lang. O, pakinggan natin ha. Baka sabihin natin, inom lang kay pastor. Hindi naman ito masama, inom. O, tingnan natin kung hindi ba masama yun. O, kasi sa Panginoon, napasama ang mga tao sa libutan. Anong ginawa nila? Biblical po ito. Hindi, wala dagdag, walang bawas. Sa Matthew 24:37-39. Hindi natin nagdagan ito, hindi natin binabawasan ito. Itong salita ng Panginoon Kristo po. Ang anak na Diyos ang salita po dito. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe,
ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Anong ginawa ng panahon ni Noah na napasama sa paningin ng Diyos? Walang sinabing rapist, walang sinabing drug pusher. Ano? Ito mga pred 38-39. Ang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Yun po wala tayong dinagdag, wala sinabi ito, nang rape, nangalunya, nakikiapid. Ito lang ginawa. Pulos na lang. Tulad sa panahon natin ngayon, pag galing sa trabaho, nakabitbit ng beer, nakabitbit ng pulhutan, punta sa kumpare, inom tayo kasi sahod ko ngayon. Pero invite mo sila sa pagsamba. Saan ba tayo ngayon? Marami pong rason. Maraming rason sila. Pagod kami, pastor, trabaho namin Lunes hanggang Sabado. Pagod na pagod talaga kami. So nakita na po ito ng Panginoon. Kung ano ang ginawa ng mga tao sa Panginoon, ganun ang gawin ng mga tao sa ating panahon ngayon. Kaya hindi ka nakapagtataka, anak mo, asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, pwede yun mangyari sa kanila. Kahit invitein mo man sila, talagang aayaw sila. Sino nga po, nangaral po ng tungkol na matinding pumuhay, pero wala. Kasi masama yung maglasing, bawal nga ang maglasing. Masama po yun sapagkat ang paglabag ng utos ng Diyos kasalanan. So nag-inuman, naglalasing. Bawal sa Biblia ang maglasing. Hindi, masama po yan kasi labag mo ang utos ng Diyos. Diba? Diba maraming, minsan yung ginawang rason na lasing na po. Lasing kasi ako, pastor, hindi ako labat, masakit ang ulo ko. Inom kami ni kumpare kagabi, ni brother, inom kami kagabi, mas ano talaga. Hindi kayo kapunta ngayon sa simbahan, pastor. Diba? Yun ang ginawa nila ang rason. Masama po yan sa Panginoon. Alam mo natin, masama po yan. Walang dagdag, walang bawas ito. Kung anong ginawa ng mga tao sa panahon ni Noah na bumaha po. Ang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. 39. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Mga kapatid, masakit man, mag-invite ka ng kamag-anak mo, kaibigan mo, kahit anak mo. Simba tayo, maaga gumising. Wala, yung iba doon, humihilik. Humihilik ang iba, mga anak mo. Simba tayo kasi makinig tayo ng aral ng Diyos. Ikaw lang ikaw lang tay. Sabihan mo lang kami mamaya anong sinabi ni Father, anong sinabi ni Pastor. Yun ba? Talagang nakita na po ng Panginoon. Hindi po tinutunglo tayo ng Diyos na ganun ang gawin natin. Nakita na po ng Panginoon sa panahon natin ngayon, ganito talaga ang kalagayan natin. Napasama sa mata ng Diyos ang mga tao. Kahit na yung nakaluklok nga sa isang posisyon, may mga korupsyon, may mga drug addict, mayroon mga drug pusher, may mga drug lord. Nakaposisyon sila. Nasa panggamahanan po sila na gaya ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Labag nila ang utos ng Diyos. Kaya nakita ng Panginoon ito mangyari ngayon sa ating panahon. Kasi ito ang panahon natin ngayon. Nakita na po natin ang kalagayan dito sa libutan na mga tao ang inatupak na lang nila ang sariling kapakanan. Walang pagtingin sa kapwa, walang pagtingin sa kaibigan, kamag-anak, ama kung ina, pinabayaan nagluluto, pinabayaan sabi natin naghuhugas ng plato, pinabayaan na lang kung ano ang ginawa ng mga magulang, hilik ng hilik sila. Utusan mo sila, tingnan mo yung mukha. Galit sa'yo. Yun po ang sinabi ng Panginoon kung ano ang ginawa ng mga tao sa panahon ni Noah. Yun ang gagawin ng mga tao sa pagbabalik ng anak ng tao. Kaya huwag ka na magtaka. Huminahon na lang tayo. Anak, kamag-anak, kapatid, asawa, kaibigan, huminahon lang tayo. Wala tayong magagawa. Pero mas mabuti pa ang Sodoma, hinatulan ng apoy, mas mabuti pa sa panahon ni Noah, nalunod sa baha ang mga tao, pero ang kaluluwa nila, buhay pa. Buhay pa. Pero ang paghatol sa huling panahon, hindi lang katawan ang babalik sa lupa, pati ang kaluluwa at katawan
itapon na yan sa impyerno. Yan mga kapatid, ang dapat pagsikapan, dapat alam natin ano ang ating gagawin. Wala man tayong magawa dahil po napasaway na po ang anak, napasaway ang kamag-anak, napasaway ang mga magulang, napasaway ang kamag-anak mga kapatid, dahil po sa sanlibutan ngayon, ang kalagayan natin, ang mga tao nakatitig na lang sa sanlibutan, wala doon sa mga bagay na hindi nakikita, yung lalakaran ginto, yung kaliwat kanan pa din, ito po ay pirlas, at ang puno ng kahoy na isang puno, 12 klase ang bunga, at ang tubig na pakakinis na parang kristal na makikita natin sa tabi. Mga kapatid, doon ng paraiso ng Diyos, dumadaloy sa gitna at sa tabi ng ilog, may puno ng kahoy nagbibigay ng buhay. Pero mga kapatid, wala man tayong magawa dahil tao lang tayo. Kung ating sarili mahirap i-control, ano pa kaya sa iyong anak, sa asawa mo, na hindi mo siya dapat at hindi mo siyang kontrolin. Sarili natin mahirap kontrolin. Kaya anak mo siya, makontrol mo? No. Kaya asawa mo siya, makontrol mo? No. Kapatid mo, makontrol mo? Hindi din. Mahirapan ka ng sarili mo magkontrol. Hindi mo sila makontrol. Pero ano ginawa ng Diyos sa atin? Tinuturuan tayo ng tama na pamumuhay. Maiwasan natin ang impyerno. Hallelujah. Ayaw ng Diyos mapahamak ang tao. Bakit mapahamak tayo? Tulad na Noah, nag-asawa, naglalasing, nagtatrabaho. Kung nagnegosyo man, sana po nagsaka sila, kung nagtatanim sila. So kung part sa Panginoon, wala po sila. Wala. Kasi kung mayroon talaga sila, takot sa Diyos, yung daong na ginawa ni Noah, tumulong sana sila. Walang tumulong. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw lang nakita ako na matuwid. Bakit? Si Noah lang ang gumawa ng daong at ang pamilya. Kung may tumulong doon, ay talagang maging matuwid sila sa paningin sapagkat naniwala sila na totoo ang salita ni Noah na ang sanlibutan ay magugunaw ng tubig. Pero dahil hindi sa mampalataya sila, nagugunaw nga. Pero ngayon, mas matindi. Kung hindi nakaligtas sila sa salita ni Noah, walang Biblia. Pero ngayon, ang Biblia, dito na po, sulat ng mga propeta ng mga apostol, ang sabi ng Panginoon, dito po mga kapatid sa Juan, Kabanata 12, talata 48, ganito po ang sinabi ni Apostol Juan. Pakinggan natin ha, ito mga kapatid, sa biblical, ang sinabi ng Panginoon, itong salita ngayon na ating pinapakinggan, ito ang hatol natin sa huling araw. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Now, nagsalita si Noah, gagawa tayo ng daong. Mamuhay tayo ng matuwid. Pero ano ginawa ng mga tao? Naglalasing, nag-asawa, nagpamana, or kung nagnegosyo man, hanap buhay, yun na lang po ay natupag ng mga tao. Hanggang natapos ang daong, si Noah lang talaga ang gumawa. Kaya sabi ng Panginoon sa Genesis 7:1, ikaw lang ang nakita kong matuwid sa aking paningin sa lahat ng katauhan. Mayroon man tumulong yung kamag-anak lang, yung anak niya, at saka yung asawa ng anak, walo lang sila. O kung may nakatulong doon, yun, isipin ng Diyos na matuwid kasi tumulong sa paggawa ng daong. Kasi wala. Kaya sinabi ng Panginoon, ikaw lang nakita ko. Ngayon, ano ang iniwan na binigay sa mga propeta, mga apostol, salita ng Diyos? Ang sabi niya, ito ang hahatol sa kanila sa huling araw. Ito ang hatol sa atin ang salita ngayon na atin napakinggan. Ito mga kapatid, nakapag-post tayo ng mga video, nakapag-live tayo para maparating natin ang salita ng Diyos. Para maparating sa buong sanlibutan ang kagandahang loob ng Diyos na ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. Biblical ba, Pastor? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ito po ang plano ng Diyos sa tao. Lahat ng tao sana ay maligtas. Pero bakit? Hatol po ang kantungan dahil po ang inatupak ng sanlibutan ang kanila na lang, mga kapatid, kagustuhan. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Nais niya
maligtas ang lahat ng tao. Ito na. Kasi ang impyerno nakahanda na, katawan at kaluluwa itapo na sa impyerno. Now, sa panahon ng paghatol, mga batid, mabuti pa ang Sodoma, Gomora at saka yung namatay sa panahon ni Noah, may pag-asa pa sila. Bakit? Ang Sodoma tinupok na apoy. So, hatol yun sa kasamaan ng Sodoma. Tinupok na apoy. Si Lot lang ang kanyang anak na dalawa ang nakalabas. Kapatid, pero asawa ni Lot naging asin kasi lumingon po sa Sodoma. Ngayon, kahit namatay na po sila, ang sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo, na mas mabuti pa sa panahon ang mga tao na natupok sa Sodoma kaysa sa panahon ng paghatol kaysa mga tao ngayon nakikinig na itong Biblia. Mas mabuti pa ang sabi ng Panginoon. Mabuti pa ang mga tao sa Sodoma sa araw ng paghatol. Mayroon pa ba maligtas sa kanila? So siguro kahit na po kung natupok sa apoy sa kasamaan, pero sa panahon ng hatol mayroon pang tatanggap talaga. Mga kapatid, mayroon pang tatanggap sa kanila ng sabihin natin itong buhay na walang hanggang. So yan po ang dapat natin malaman na sa ating pamuhay hanggat sa mga araw na ito dapat pahalagaan natin kung ano ang nararapat po sa ating pamuhay. Yan ang ating gagawin na utos ng Diyos. Kailangan natin malaman kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin gawin kung ano ang sinabi ng kasulatan. Dapat natin malaman 11:24 dito po sa Mateo. Pakinggan natin mga kapatid, 11:24. Ang sabi ng Panginoon sa mga tao kaharap niya, mga kapatid. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Sodom. May kapahingahan kay. So yan mga kapatid, no? Mas mabuti pa daw sa araw ng paghukom ang araw ng paghatol kaysa mga tao ngayon. Mga tao ngayon nakikinig ng salita ng Diyos. So bakit mas mabuti pa ang Sodom, mga kapatid? Kasi sinabi dito mga kapatid sa verse 23. Kayo namang mga taga-Kapernaum, baka akala ninyo ipapupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, araw paghuhukom ito ha, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Sodom. Mas mabigat na parusa ang tanggapin ng mga tao ngayon kaysa Sodoma. Kasi ang Sodoma, kaya tinupok na po yan sa kasamaan nila. So, yun po, dahil sa kasamaan, hinatulan na po sila ng apoy. Pero may hatol pa. Kasi patay ang katawan, ang kaluluwa, nandoon sa ring mga patay. Pero sa araw ng paghatol, impyerno, ang katawan, kaluluwa, matapo na doon. So, lamang ang mga panahon ni Noah, mayroon pa sigurong hindi gaanong mabigat ang kasalanan. So, mayroon pa, ang Panginoon nakakaalam dyan, kung ibigay ka doon sa apoy, apoy ka talaga. Kung paraiso ka talaga. Sapat, ayon po sa gawa. Kaya ating keyverse, Galatians chapter 6 verse 7, na kung ano ang tinatanim natin, aanihin natin yan. Na ngayon mga kapatid, kumusta man ang tanim natin? Maganda ba? Kung maganda, di maganda, aanihin natin. Kung masama, masama aanihin natin. Kaya nga, ang daong pinapagawa ng Panginoon para maligtas ang tao. Na sino tumulong? Sino lang po ang gumawa sa mga anak niya, asawa ng mga anak niya, asawa niya, walo lang po sila. Ngayon ang Biblia. Sino yung nagsalita walang Biblia? Hindi nakinig ang tao, puros na lang asawa, pamana, lalasing, ano pa mga gusto nila, nagawa ito ng gusto nila. Pero pumasok na po sa daong, wala, inado silang lahat. Gamaliban lang kay Noah, nagbawa ng daong. Kaya sabi ng po, ikaw lang nakita ko mati. Kasi yung daong, yan ang isang halimbawa ang daong, kung mayroon tumulong, makasakay ng daong. Pero bakit sinabi mo yun, ikaw lang nakita ko mati? Sapagkat, kahit nagsalita si Noah, nagawa ng daong kasi
ang sanlibutan, paulanan ng 40 araw, 40 gabi. Ayaw pa rin ng mga tao. No? So, di ba ganun? So, sumunod tayo ng utos ng Diyos. Ay, matuwid po tayo. Kahit daong lang po yan, pero utos ng Diyos po yun. Gumawa ng daong. Tumulong ba ang mga tao? Wala. Kasi, sinuwala na kitang matuwid kasi sinuwala ang gumawa ng daong. Yun po ang ibig sabihin. So, describe na po ng Kristo talaga na ang mga tao naglalasing, nagpangasawa, nagninegosyo. Kung ano pa man ang trabaho nila, sana buhay, yun lang po ginagawa. Masama rin yun. Tulad natin ngayon. Trabaho lang, inom, kain, tulog, trabaho, inom, kain, tulog, asawa, pamana, o nagkasyuta, nagkaanak. Yun lang po ang trabaho ng sanlibutan. Yun ang pananinuha din. Pero masama yun. Kung yun na lang ating inatupak sa bawat araw, trabaho lang, makapira lang, negosyo lang, magkaasawa, magkanegosyo, kung ano pa mang sitira, maraming plano ng tao sa libutan, maraming gusto nilang maangkin, naangkin na nga nila, wala pa rin sa Panginoon. Now, kung tumulong sila sa daong, makasakay sa daong. Ngayon, itong Biblia, kung hinatpalagan itong nakasulat sa Biblia, tama ang sinabi ng Panginoon, lahat ng kasalanan ng tao mapatawad. Pero, ang lapastangan ng Espiritu Santo, hindi mapatawad magmula ngayon hanggang sa darating. Ngayon, ang daong ginawang pattern, isang halimbawa ang daong, kung may tumulong kay Noah, makasakay sa daong. Daong lang yon, 450 ang haba, 75 ang luwang, is 45 ang taas. Pataas. Haba 450. Ang luwang, kung lupahin natin, ang luwang is 450. So ang taas 45 meter. So yun po ang laki ng daong na ginawa ni Noah. Kung may tumulong doon sa daong na yan, so makasakay. Yan, mapwede ka pasakay ng Panginoon, tumulong ka. Ibig sabihin, nampalataya ka ng babala ng Diyos. Ngayon ang impyerno, bilang babala, Biblia po. Biblia po. Dito ang salita ng propeta, mga apostol, sa magitan ng Espiritu ng Diyos na pinagkatiwala at binigay sa mga propeta, mga apostol. Ito ang babala sa atin. Kaya tama po ng Kristo. May hatol na hindi niwala ng aking aral. Aral po ito ng anak ng Diyos, mga kapatid. John 12:48. May hatol sa kanila sa huling araw. Ito ang hatol natin, mga kapatid. 12:48 sa John. Ay ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangarap ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Diba? Aral po ito anak ng Diyos. Naparito nga siya para ang tasampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon buhay na walang hanggan. Paano? Pinangaralan tayo, paano tayo mapatawad? Paano tayo maging Christian totoo? Pero wala pa rin. Inom, trabaho, pamana, asawa, negosyo, trabaho. Pagkalinggo, humihilik. Pumunta sa diskuhan, pumunta sa kahalayan, pumunta sa sugalan, pumunta sa inuman. So yun lang talaga ang kasayahan ng sanlibutan. Pero ang impyerno, dadalhin mo ang katawan at kaluluwa doon sa impyerno. So, dahil mapagmahal ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo pinabayaan. Hanggang sa mga araw na ito, tuloy pa rin ang kanyang pagbigay sa atin ng aral. Kasi ang aral na ito ang hatol sa atin sa huling araw. Maliwanag po, mga kapatid, pakinggan natin ulit sa 2:48 sa Juan. Ay ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangarap ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya ingat tayo. Ating key verse, Galatia chapter 6 verse 7, ang sinabi ng Biblia na ito, kung ano ang ating tinatanim, yan din ang ating aanihin. Pakinggan natin ating key verse. Dito tayo magtapos, mga kapatid, sa ating key verse na ito. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin, sana nakatulong po ito, huwag tayong kumpiyansa. Baka trabaho lang, kain tulog, trabaho kain tulog, masama po yan sa Panginoon ng Diyos. Sapagkat ang Biblia binabaliwala. Kung ang barko walang nakasakay sa hindi tumulong sa daong na yan, ang Biblia din
Pag hindi mo ito pinahalagaan ang salita ng Diyos, hindi ka maiwas, katawan at kaluluwa itapon sa impyerno. Lahat ng kasalanan mapatawad, pero hindi mapatawad ng pastahan ng Espiritu Santo, ibig sabihin salita ng Diyos, binabaliwala lang po. Dadalhin mo yan sa hatol at ang impyerno nakahanda na po. Katawan at kaluluwa itapon na sa impyerno. At wala nang pasunod yan habang panahon, magpakailanman, diyan ka na sa impyerno, araw at gabi, magpakailanman. Sana mga kapatid, maiwasan natin ang lugar na yan. Sana makinig tayo, subaybay tayo sa mga video, mga live natin. Marami po tayong pag-aralan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Isa John 14 and verse 3. So mga kapatid, ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International, ang sitting to us, grace, mercy, and peace. Be with you us, by Jesus Christ. Amen.